Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today, no? Alas 4:30 AM, magpa 5 AM, no? Ako po ay gumising talaga ng maaga para po makapagbigay sa inyo ng first reading of the day, no? Kaya lang i-edit pa po ito, so baka late na rin itong ma-post. But ang importante po ay lagi akong merong first reading sa inyo tuwing umaga. Ang sasabihin ko lang po sa inyo, sana po ay napanood nyo muna po yung first, second, and third, yung late upload, no, ng third reading, first and second reading, no? Hindi na po ako nakapag third reading sa pagod kagabi. No? So, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, pwede na po natin ngayon buksan ang ating kandila. Namamatay po kasi siya kapag siya po ay ating binabalasahan. Okay. Huwag niyo po itong i-skip po ha, kasi dito po ako kumukuha mostly ng energy ng aking mga binabasahan, ano. So sana po ay mag-stick lang po kayo dito, no, habang ginagawa ko po ito, kasi mostly po minsan ay nahihirapan po tayo kapag makarelate o makaresonate kapag nag-i-skip po tayo, no. Lalo po kayong makakaresonate talaga hanggang yan, wait lang po ha. Okay, start na po tayo. Refusal to change. May katigasan po ang ulo ng taong ito, ng person nyo, no? Most of the time, ang person nyo is ayaw tumanggap ng pagkakamali. Hindi siya marunong mag-sorry kahit po siya
kahit alam niya po na mali siya, hindi pa rin po siya marunong mag-sorry. Ina-avoid niya lang po, no, most of the time, hindi po ito magsasorry. Ang gusto niya po, pagka kinausap niya kayo, tapos na yung lahat, no, okay na po yung lahat. Parang ang gusto niya po, after niyan ay okay na, no, hindi na po, wala pong gagawing anything, hindi siya magsasorry, okay na daw po kayo, basta just like that, no, okay na lang po kayo at wala nang usap-usap sa sitwasyon, ano. Ayaw niya po kasing nakakaramdam ng rejection, ano. Itong taong talagang to, takot na takot talaga to sa rejection, ano. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya, sobra nyo kasing pinalaki yung ulo nito, kaya most of the time, takot na takot po ito talaga, no. Takot na takot po ito talaga na, ayan, no, takot na takot siya talaga na may rejection talaga siya, no. Tapos may selfishness, jealousy, and insecurity. Itong taong to, madalas, no, or may sinabi siya sa'yo na ikaw pa yung sinisi niya, kahit po na alam niya na siya naman po yung may kasalanan, ano. And then there is this frustration, no, frustrated talaga siya sa mga bagay-bagay ngayon. Hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin, pero ito pong taong ito ay nakakakita po ng nakakaramdam, siya po ay nakakaramdam ng matinding frustration at hindi niya po alam kung ano po ang nagkakos ng frustration niya. Parang everyday, pagising niya po sa umaga, mabigat na po agad yung kanyang loob, no? And then, after that po, nakikita ko po na yung frustration niya po is somehow ay malungkot po talaga tong taong to at hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya. There is this insecurity and martyrdom, no? Ang taong po ito ay may insecurity, hindi niya po alam, pero siya po ay nakakaramdam ng matinding insecurity. Mostly po, pag maganda po mga nangyayari sa buhay mo, ito pong taong ito ay nai-insecure sa'yo at nahihirapan po siya sa kanyang buhay. Lahat po dala ng impulsiveness, no? Talagang medyo meron pong ano to, no? Yung pagiging impulsive niya po, somehow ay nakakaramdam po siya ng mali, no? Yung kanyang maling-mali po talaga yung mga nangyayari sa kanya, no? Ayan, no? Impulsiveness, no? Tingnan niyo po, impulsiveness, no? Talaga pong siya po ay meron po talaga siyang hindi niya po sinasadya talaga. Talagang yung pagiging impulsive niya po talaga, yun po yung talagang nakita kong nagpahamak po sa kanya. There is this coldness, no? May coldness po akong nakikita dito sa person nyo, and coldness niya po ito sa mga tao sa paligid niya, no? Parang pakiramdam niya po, inimpluwensyahan po siya ng sobra-sobra at ngayon parang feeling niya po mag-isa siya sa buhay niya. Hindi niya po alam bakit siya nakakaramdam ng matinding pagkabalisa, no? Sa totoo lang po, no? There is this fear and confusion, no? Very confused ang taong ito at sa totoo lang ay hindi niya po alam ang kanyang gagawin, ano. Marami po talaga ang medyo talagang takot na takot siya at talagang feeling niya mag-iisa siya sa kanyang pagtanda dahil sa walang makakatiis sa ugali niya po kung hindi ikaw. Confused siya sa mga bagay-bagay. Siya mismo naguguluhan sa mga kalokohan pong nagawa niya. Hindi niya po alam kung paano po niya yan ayan, hindi niya po alam kung paano niya lulusutan yung mga bagay-bagay, oh. Ay, nako. Yan ang hirap minsan, no? Kapag hindi mo alam, hindi mo pinag-isipan, dala lang ng mabilis na desisyon, dala lang ng mabilis na yung talagang hindi niyo pinagplanuhan, ayan po yung mangyayari talaga, no? Ang pinakamasaklap dyan is parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, no? Ayan, no? So, most of the time, yan po talaga yung
problema, no? At mahihirapan po talaga itong taong to kapag patuloy niya pong pinanindigan yan, ano? Kapag patuloy niya pong pinanindigan yan, it only shows na tama po, no? Emotionally immature to, mentally, emotional. Ayan po, oh, talagang, ay nako, sabi ko nga po sa'yo, hindi po ito matatahimik. He or she will always be distracted sa mga bagay-bagay. Lagi po itong distracted, lack of rewards, wala po itong ka-reward at talagang mahihirapan po ito for the next few days, no? Talagang nakakaramdam po siya ng anxiety and anxiety attack, trauma, hopelessness. Parang pakiramdam niya po ay sobra po siyang nadi-discourage sa mga bagay-bagay, no? Talagang mahihirapan at mahihirapan po ito. Ayan, ano? Discouragement, no? And nadi-discourage siya because hindi niya po alam paano niya makokorek yung mga nadi-discourage po lahat po ng kanyang, pasensya na po kayo, may nagbikas bigla ng pinto. Nadi-discourage po siya dahil hindi niya po alam paano po itatama ang mga maling ito sa buhay niya, no? There is this peace, no? Peace of mind po talaga ang kailangan niya na wala siya sa ngayon, ano? Ikaw po ang nakakaramdam nito at patuloy na makakaramdam nito sa mga susunod na panahon. So, sa nakikita ko po, yung hinahanap niya po talaga is peace of mind, no? Na wala po siyang makita-kitang peace of mind. And to be honest with you, ayan nga yung sinasabi ko sa inyo, there's emotional immaturity. Emotional immaturity, pareho po immature ang isipan niya, emotions niya, align ang utak niya sa puso niya na pareho pong immature pa, no? Sa edad niya po na yan, siya po ay immature pa din, no? There is this excess pride, punishment, no? So nakikita ko po dito ay patuloy po itong magkakaroon ng matinding pride sa sarili niya. No, kahit pinaparusahan na po ito, patuloy pa rin niyang paninindigan yung kanyang pride na magkukos sa kanya ng disaster sa buhay niya. Too much disaster po talaga, no? There is this greediness, no? And possessiveness. Napaka-possessive po niya. At sa nakikita ko, lalo po siyang malulungkot sa mga susunod na araw. Kaya ayan po, oh, for your last card, frustration. Ano? Ayan, frustration. Bakit ganito yung cards? Lately po, no, pag ako bumubunot po ng mga cards, nakikita ko po talaga, no, na yung mga, nakikita ko pa talaga na yung mga cards na nabubunot ko po, kahit po magkaiba pa kayo ng, magkaiba ng baraha, no? Pero same tarot, no? Pero halos the same po yung mga nabubunot ko, no? Ibig sabihin po, ganyan po talaga yung energy niya, no? Talagang grabe. Ay. Talagang ang tindi-tindi po, no, ng kanyang pakiramdam. So, ang title po natin ngayon talaga ay sobrang nadidismaya siya sa hirap ng buhay niya ngayon. Kabaliktaran sa buhay niyang meron sa iyo. So, sobrang nadidismaya siya at hirap sa buhay niya ngayon. Sa hirap po ito. This is sa hirap ng buhay niya ngayon, kabaliktaran sa buhay nung kayo pa. Yan po, no? Napakahirap po talaga niyan, no? Sana sabi ko sa inyo. Ayan, no? Ang bigat ng energy niya, no?
Talagang hindi po talaga, ayan hindi po talaga siya hirap po talaga. Sobrang nadidismaya siya sa buhay niya ngayon, kabaliktaran sa buhay nung kayo pa, no? Ayan po ang inyong first reading of the day. I hope kayo po ay naka-resonate, and if you do, can you please give me a like and comment down below para po malaman ko naman kung ano po ang inyong iniisip. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena, na sorry po, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my official and only legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yung fake account po ng Lady Elena ay nandiyan din po, no? Bago po yung aking official account, nandiyan din po ang Lady Elena, no? Na fake account na nang i-scam ng mga tao, nang hihingi ng dollars, at nang hahack po ng inyong mga Facebook accounts and details sa inyong mga phone. Kapag binuksan nyo daw po yung link, no, makukuha niya po lahat ng details nyo na nasa telepono nyo. Kaya mag-iingat po kayo. Yan po ang sabi ng iba kong mga subscribers. Okay, maraming salamat po sa inyo, and may God bless you all. And sa aking pong ever loyal, solid, faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At lagi nyo pong tatandaan na life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. And also, just live for today. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself, love yourself, and be grateful. Yan po ang mga iiwanan ko sa inyo sa araw na ito. Ako po ay magbabalik for our second reading of the day. But before that, I really hope na kayo po ay maging masaya sa araw na ito. I love you all and God bless you all. Sana po ay mapanood nyo muna yung first and second reading kahapon bago po kayo tumalon sa first reading of the day, at sa second reading mamaya at third reading mamaya. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details, at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, at mag-iingat po kayo.